Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates po tayo ngayong araw ng Friday kung saan nabalitaan nga natin na lahat daw di umano ng kinakausap para sa collaboration ng Eat Bulaga ay mukhang wala pong development ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. And of course, ngayong araw ng Friday, kung saan in-announce na nga kanina ni Bossing ng ilan sa mga legit Dover Cats po na tuloy na po ang pagdating ni Mami Josie, no? At kinausap nila itong si Mr. Jose Manalo na patungkol nga sa pagdating ni Mami Josie. At pabiro pong sinabi nitong si Mr. Jose na ano daw po yun, hindi pa daw sigurado kasi busy daw siya, hindi niya raw makikita si Mami Josie. Pero yun nga, bukas po may Halloween party po na magaganap dito po sa EAT at abangan po natin yan, ano? At ayun nga pong ilan sa mga kaganapan. Kanina po present po. Ito pong si Lola Belen dito po sa studio. Hindi po natin in-expect na nandyan po siya ngayong araw. At nasa barangay naman po ito pong si Dover Cats Ryan, ano. And for today's video, ito na nga, no, pag-usapan natin dahil talaga namang umaariba pa rin po ang EAT sa kanila pong noontime program. At the same time, napakarami pong mga pasabog ang EAT sa darating na bago matapos ang taong ito dahil talaga namang unti-unti na po nilang nire-reveal. Kanina po nadulas itong si Bossing nung sinabi niya po na maging ang driver ni Lola Belen ay pupunta po dito sa studio ng TV5. Kung saan ang driver na tinutukoy nila ay walang iba kundi si Mr. Jimmy Santos. So medyo naman tayo maliligayahan naman ang ilan sa mga Dover Cats po natin mamaya. Bukas ng 11:30 AM magsa-start na po yung kanilang programa. At still namamayagpag pa rin po sila for the whole month of October ay wala pa rin tayo nakikitang any problem na nai-encounter po nila, no? At iniiwasan na rin po maging ni Master Henyo Joey De Leon na parang magbanggit, no? Katulad po ng ilang sa mga segment na parang may tinatanong po sa kanya at sinabi niya na wag niya na ituloy, baka daw magkaroon na naman sila ng violation. So dahil dito parang mas nagiging careful at mas magiging maingat na po sila sa mga sinasabi nila through dito po ng live dito po sa kanilang programa. And kadalasan po ay talagang medyo ini-edit out na po nila yung mga hindi kinakailangan. Kaya nga 'di ba, talagang very concise na yung kanilang oras. And of course kahapon nga yung nangyari na parang medyo na-trauma itong si Mr. Jose Manalo. Buti na lang medyo medyo alisto siya sa mga pwedeng lumapit sa kanya kasi unexpected kasi yung mga ganung bagay eh. So kailangan talaga magdagdag sila ng security guard para to make sure na mapapangalagaan po nila yung mga artista, no, katulad po ng mga taong ito na sumusugod sa bawat barangay. At eto na nga, no, pinag-uusapan po ito kasi kung matatandaan po ninyo, nagkaroon tayo ng updates po sa inyo kung saan ito pong Tape Bulaga or Tape Incorporated daw di umano ay naghahanap po ng ka-collaboration para po sa kanilang programa kasi umi-ere sila ng almost 2.5 hour dito po sa programa ng Tape, no, dito sa GMA7. At alam po nating lahat, evidently, na talagang makikita natin na medyo bumababa po yung mga numbers of advertisers na nag-a-ads po or parang naglalabas ng mga advertisement sa kanilang programa. Although lahat ginagawa nila, pati nga ang Kantar Media, pinausap na nila para lang maglabas po ng magandang rating para sa kanila at mapabango yung kanilang kredibilidad dito po sa mga nasabing advertisers. Pero syempre mas
nagre-research din kasi ang mga business-minded kasi ang mga advertisers na yan at alam nila kung ano po yung legit, no? At dahil po dito, sa mga circumstances and problems that they encounter right now, naghahanap po sila ng ka-collaboration. Kasi nga, di ba, kung 2.5 hour po silang umi-ere dito sa GMA7, possible po yan na mas mababawasan po sila ng oras. Kaso nga lang, ang problema, kasi alam naman natin na almost 50 million ang binabayaran nila monthly para dun sa kanilang airtime, yung block time agreement po nila dito po sa GMA. At naiulat na rin ng ilan sa mga news na parang nalulubog na sa utang, no, sa kanila pong upa dito po sa GMA7. Kaya naman ang hinahanap nila yung makakahati nila sa gastusin. Kaso nga lang yung mga kinakausap po nilang gusto nilang makakolab hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa rin. Kumbaga, hindi pa rin po talaga, nire-reject po yung mga offer na binibigay po nila kasi hindi sila nagkakasundo when it comes to financial status. So, yun po yung problemang kinaharap nila ngayon. So, possible, wag na tayo magtaka kung mababawasan po yung airtime nila para po sa collaboration po na kanilang mahanap kasi parang hindi ata nagkaroon ng nagkayarian dito po sa It's Showtime na gusto po sana nilang makakolab. So, antayin natin yung mga videos na yan, dahil talagang sunod-sunod na nga po ang problemang kinaharap po nila. So, dahil dyan, narito naman ang inyong mga komento, magre-react lang tayo. Sabi ni Flora de Fiesta, Davercat si Zombie parang si Blackjack ang karakter niya. Magaling kumanta, sumayaw at magpatawa. Kalog, ika nga nakakatuwa, maglibang. Ayan. Salamat po Miss Flora de Fiesta sa inyong komento. At another comments coming from Miss Araceli Silva. Okay talaga si Zombie. Ang gusto ko sa kanya, pati galing niya, magdala ng damit. Talaga namang igot ang tawag sa ganyan. Kulay magaling sa sayaw at maganda magdala ng damit. Sana yung mga branded na damit mapansin siya. Ayun. So ito naman po ang ilan sa mga komento ni Miss Araceli, which is very true, no? Sana po mabigyan siya ng maging brand ambassador din siya ng ilan sa mga clothing line dito sa Pilipinas, 'di ba? Kasi deserving naman po talaga si Zombie when it comes to that. And of course, another comments, Miss Josie Villegas. Blessed happy birthday. God bless you always, Zombie Toge. Or you're so blessed and enjoy EAT Davercats. Tida Mateo, ako nga, di ko nga siya kilala noon sa EAT. Ang kilala ko siya. Yan, ako nga, di niya daw kilala. No? Sino kayo tinutukoy ni Miss Tida Mateo, no? Dito po sa kanya pong comment. So, salamat po sa mga pabati po ninyo kay Mr. Toge. At hanggang sa ngayon po ay namamayagpag pa rin naman po yung kanya pong career dito po sa showbiz. At meron siyang panibagong movie na aabangan natin. Sabi ni Rogelio Paras, iba ang TBJ mapagmahal sa bagong Davercats na si Zombie. Happy birthday, solid ako. Anong mga bashers, pahiya kayo, andun pa si Zombie from Long Beach, California. Ayan, kasi marami nga talaga nagbabash na wala na daw si Zombie, tinanggal na daw, wala naman daw ambag. Ganon po yung mga sinasabi kasi ng ilan kaya medyo hurting po yun para sa lahat ng mga Davercats na talaga namang minahal na rin po si Zombie bilang parte ng programa po ng TBJ. Thank you, Sir Rogelio. And another comments coming from Miss Luz Biminda de Guzman. Sabi niya, de Guzman Copland. Thank you for sharing reaction video. Zombie, congratulations. You're the best. Belated happy birthday, Zombie. We love you. Bagay ka sa sugod bahay. Ang lakas ng chemistry. Masaya siya. God bless. Ayan. Salamat po, Miss Luz Biminda, sa inyo pong komento. At salamat din po sa inyong palagiang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.